Usa ka maayong adlaw ipapahulay sa atong tanan igsoon. God is good. All time, God is good. Maayo kay ang Dios tungod kay what na nag-expect. We prayed last night nga daghang bisita karon. Naguna mga bata, nagbisita. Kayon surprisingly naapod diri ang atong gikamingawan na pod nga mga taga Pulaw, no? So salamat sa inyohang awit ato ang mga Pulaw Tanggob City Church of God. Nakabisita sila diri karon. Salamat kayo nga I'm coming back. Sa to? Heart of worship. I'm coming back with a heart of worship. So, daghang salamat nga sa inyong alawiton, makarelate ta igsoon nga nindot jud kayo ang mubalik tag simba diha sa Ginoo. Amen. No, nindot kayo makakita ta sa mga tao. Ato pong niaging Sabado, naapoy ning balik diri si Brother Gilbert. Ning kalitra pong buto diri. So, happy kayo ta nga nakakita ta nila nga, uy, kuan pa man din sila kanang alive and kicking pa, no? So, muna nga happy kayo ta igsoon. Now, ang ato ang sermon karong kaudohon, usa ka challenge nga naa sa 1 Timothy 3 verse 5. Ato sang paminawon ang pulong sa Ginoo. 1 Timothy 3 verse 5. Nagsulti siya daigsoon, usa ka hagit kanato tanan. Okay? Ningon sa diri, apan kung ang usa ka tawo dili mahibalong magdumala sa iyang panimalay, unsaon man niya sa pag-alima ang iglesia sa Dios. Amen? Ito sa yung tanan sa pagpanindog. And let's have a short prayer. Let us pray. Our dear loving Father in heaven, Ginoong Diyos, sintak na sa adlaw ipapahulay. We celebrate your Holy Sabbath Day, Ginoo. Ingon nga ikaw usab, O Diyos, nagapahulay human sa imuhang mga gimbuhaton, Lord God, isang panini, imong gibalaan, ug imong gipanalanginan kining adlaw. Busa Ginoong Diyos, kami usab, we honor the Sabbath because ikaw ang Ginoo sa adlaw ipapahulay. Ginoong Diyos, sintak na amahan, as we go through our sermon this morning, Ginoo, ikaw mamulong, Ginoo, sa matag usa ka namo. Let your word dwell upon our hearts, Ginoo. Among madunggan karon, Ginoo, among ma-apply sa amo ang kinabuhi, Ginoo. Bisan pa niya na, Lord God, continue to speak to us as we also continue to listen to your words this morning. I-bless kami tanan, Ginoo. Thank you for the Holy Spirit nga mong gihatag karon. In the mighty name of our Lord Jesus Christ, we pray. Amen. Ang lingkod tama igsoon. Okay, so once again, ang Ginoo kanunay maayo diha sa atong kinabuhi. Okay. So, usa ka hagit igsoon, apan ang usa ka tawo dili kung ang isa ka tawo dili mahibalong magdumala sa iyang panimalay, unsaon man niya sa pag-alima ang iglesia sa Dios. Sulti sa atong kauban, iglesia sa Dios ka. Amen, no? So, ang iglesia sa Dios dili lang ng karatula, kundi ikaw, ako. Kita tanan gitawag tag Church of God. Ug balihon nato, we are God's church. No? So muna igsoon ko diha sa Ginoo usa ka hagit nga atong hisgutan karon about Christian family. No, ngano man nga sometimes bisan Church of God na ta, ngano Christian family na ta, pero naa may gitawag nga may gitawag nga Christian family pero unhappy. Supposedly, dapat unta to, kung kita Christian family, dapat happy ta kanunay. Labi na kumuabot ang adlaw papahulay, happy ta kanunay. Now, karon nato isgutan, what makes a Christian family unhappy? So, muna ingon siya, nga kung di daw ta kabalo mo dumala sa atong panimalay, sa tagsa-tagsa na ito ka panimalay, na unsaon na ito pagdumala sa atong pagka-iglesia sa Diyos. Wala na, I am not telling you about the karatula. Amen? Ignay mo dapat, iglesia sa Diyos ka. Amen? Ingon siya diya, kung di ta kabalo mo atiman sa ato ang pamilya, unsaon man na ito pag-atiman, diha sa atong pagka-iglesia sa Diyos. Okay. So, kung kabalutan mo atiman sa tagsa-tagsa na ito kapag ka-iglesia sa Diyos, na umuabot ta diri sa simbahan, nga happy pud kayo ang iglesia sa Diyos, basta happy pud ta nga mag-atiman sa atong panimalay. Now, the Christian family should be the model of the happy family.
kung Kristohanon ang pamilya, dapat kita igsoon, itawag ta kita ang modelo sa pagka malipayon nga pamilya. Ang ato ang kanabitang pagdumala, our leadership diha sa atong pamilya, dako kayo na siya og kahimuan nga diin kanabang basihanan nga kung kabalo kay ta mo dumala sa panimalay, then gamiton ta sa Ginoo alang sa pagdumala diha usab sa iyang iglesia. Gani si Pablo, nagingon siya nga tukang Timothy, nga kung di ka kabalo mo dumala sa imong kaugalingong panimalay, nanunsaon man nimo sa pagdumala sa iglesia sa Dios. So niya ang mga rason, pipila ka mga rason nga itong hisgutan, what makes the Christian family unhappy? Okay? Okay, sa'yo makarelate na ni. Butanta, kita tanan natay pamilya, amen? Natay karelasyon, natanan. No? So, munang, it is very important for us to be informed what makes a Christian family unhappy. Okay. Kung moingon ganitag unhappy, kana bang dali ra kayo maglalis, mga init ug ulo, kana mo'y mga gitawag kagi pod mi ana, nga init kay ulo, si Kuya Manoy sa una perting init ag ulo, di mi kami tanan magkurog kayo ug mo question mi maningka dayon. Oh no, so karon praise the Lord paggamit na sa Ginoo, bugnaw na ulo. So, what makes a Christian family unhappy? So, muna igsoon ato ang katunon karong kabuntagon, and let us discover what the Bible says, what is the causes nganong ang pamilya permanente man nga naaman ta Church of God na ng pamilya ngano mang gubot man or ka dali ra magbikil ba, no, ato nang hisgutan. Okay, number 1. Ang number 1 reason nganong unhappy dili malipayon ang pamilya, because of tinatawag natin broken communication. Atong isulti, broken communication. Sa ato pa, wala mo'y klaro nga komunikasyon. Di mo mag-istoryahan ay, nga naman, sige na lang cellphone isa, wala na. No mo na gitawag nga, bisag nagtapat mong duha, pero ang imong friends tuwa sa layo. Kinsay, moingon nga, di na tinood. Tinood, dili. Amen, no? O, bisag nagtaparay mo diha, nag-cellphone mo diha karon, wa mo naka-focus sa Word of God, ang imong katapad, ang iyang friends tuwa sa lagyo. Pero nagtapad mong duha. Mao po na isa nga maka-broken og communication. Atong basahon sa James 1:19. Nagsulti ang Jacobo 1 versikulo 19. Ato tanawon sa screen. Okay, sige tambag niya kanato. James 1 verse 19. Okay. Sabto ninyo kini, mga hinigugma kong mga igsoon, kinahanglan nga ang tagsa-tagsa magmaabtik sa pagpatalinghog, magmahinay sa pagsulti, magmahinay sa pagkaaligot-got. Now, when we say maabtik sa pagpaminaw, dayon magmahinay sa pagsulti, that is called communication. Amen? Kung naagani magsulti, ayaw po pagsulti, kaya di mo magka-meet. Bali, ugnay mo sulti. Example, si Mrs. nag-istorya kang Mr. o paminahon ni Mr. Pag musulti na po si Mr., paminahon po ni Mrs. Usahay bitaw, experience na ako yung magsige kong sulti. Na ako yung istorya ni Mrs. Pero si Mrs. nagsige na po gana. Walay lami. Makalagot. No? Ano man. Diba? Bisan pa sa inyo ha, manag-uyab mo. Duha, nakikistorya niya, importante yung tatao, naglambing ba ka kanya. Pero siya, nagsige na pong cellphone, nagsige tawag-tawag ka na, murarag wala, o makikistorya ka, pero wala ka nakig-eyes to eyes. Ang pulong sa Ginoo, nagsulti diha, magmaabtik sa pagpaminaw. Buti pasabot, klaruho na ito, unsay gistorya ni Bana, unsay gistorya ni Mister, unsay gistorya ni Mrs. Para nga dili ma-broken ang communication. Isa na ni nga makapabroken sa communication. Kanang magliraw-liraw ang mata, samtang nakikistorya ka, bati na nga batasan. Amen? Ingnon na to, bati nga batasan. Ang mga maestra ka-experience kayo.
Samtang magtudlo ang mga maestra dire unya ang imong mga pupil nagliraw-liraw ang mata, lami kayo labayon og chok. Muna nga para dili ma-broken ang communication, kinahanglan 80% listening, 20% ang tabi. Amen? Kung nag-istorya si Mrs., paminahon nimo 80%. Kay mahuman na siyang istorya, wala na i-istorya. Sabi bitaw si Mrs., experience na ako. Kung masuko na siya, hala, sige, sulti. Kaya ini human niya sulti. Pangutanon na kong balik. Adi na, wala na ilami, ikasukoy. O ako po, masuko po ko, magyaw-yaw ko. Maglagot ko anang, magyaw-yaw ko yung pagkahuman, di ko paminahon. Naingon na igsoon. Nga naman, broken communication. Kisa'y makarelate sa mga dalaga ulit tao. Amen ba? Ipoisi? No? Bisan pa gani sa panag-uyab pa ninyo, di na mo magkasinabot, ayaw mo pagminyo. Nga naman, dili na siya maayo, o pa mo nagkasinabot, nagminyo mo, dili na siya tambal ang kaminyoon para mahimo siya o unbroken communication. Broken communication, dako kay ni siya ipikto igsoon, tungod kay kung ma-broken ang communication, mugawas igsoon ang gitawag og hurts. Unsa man ning hurts? Kanang masakitan ka. Masasaktan ka. Oh. Hurts. Ikaduha, anger. Unsa man ning binisaya sa anger? Kasuko, maglagot ka. Nga naman, sikag tabi, sige silpon-silpunan ra ka. No? So, niya, pagkahuman ra ba ni mong tabi, muingon na po dayon nga, unsa to? Awa na, lami na lang kay puspos ang cellphone. So, ma-broken na. Effects ko, hurts, anger. Another one, distance. Mauna day na nga si Mrs., dito na lang siya, maglain-lain na. Si Mr. Pod, mangita na lang po dito kung sa'y kalingawan niya. Ug permanente gani nga broken communication igsoon ang atong pamilya. Bisan pagkapilata maiglesia sa Dios, kung wa nato ma-build up ang ato ang communication sa isa-isa, bisan pag isara ta kabalay. Pero kalabitang isara ta kabalay, ako wa kumaanad igsoon sukad pa sa una nga why tao aning balay. Pero karon ni anad na lang ko kay nagkatigulang tabiyaan man ta sa atong mga anak, kay maghimo po sila ilahang balay. Igsoon, pero once nga na siya dire, silang Joshua na dire kanang moabot dire, i-cherish gyud na nako. No, palanggaon gyud na nako sila. Dili ko gusto nga ma-broken ang among communication. Muna nga magsige sila dulag email, maglagot ko kay gusto unta ko makigistorya. No? Muna nga kasagarang ang panimalay nga kaguliyang, kagubot, gumikan kay broken communication. Dali ra ka masuko kay wa ka kaklaro sa istorya. Dali pug ka masuko kay wala pud ka naminaw. So, matod ba dihang ipikto is hurts, anger, masuko na ka, dayon distance, maglain-lain na dayon ka. Ugo niya pagkahuman, resentment. So, sa man yung resentments, mahiubos na dayon ka, kini akong asawa, muragwa naman ni mahigugman ako, kani akong uyab, muragwa naman ni mahigugman ako, kay silpon-silpunan na lang man ko. Man maminaw, o kaha, o kanang symptoms nga na kay broken relationship, kay pangutanon lang nimo, kita ka sa martilyo dire, moingon na dayon na si Mrs. Ano man, kita ba't kang namanday ko? Maning ka na diretso. Kung maning ka na gani diretso igsoon, that is the sign nga naamoy broken communication. Now, another one, matod pa din mga igsoon, kaning broken communication, buti pasabot murag telepono ba? Nga, kinsay ganahan nga manawag ko, example, manawag ko ni Ate Lingling. O niya, pagkahuman, choppy. Kabalo bang say choppy? Broken communication na. Kalam, may ko, Ate Ling, Sister Lingling, ang mugawa sa iya dito, Sis Ling, broken communication. Diba? Mingon na lang sige, i-chat na lang. Dili na lang ta magtawag, i-chat na lang kay makainit sa utok. Nga naman, unsa maning smart, oy, unsa maning TM, oy, ana dayon. The same as true with our family. Kung pangutanong ka, matod pa dito sa atong gibasa sa James, maabtik sa pagpaminaw. Okay, sa'yo makarelate. Usahay, ang mga uyab, nag-uyab, magbikil.
gumikan kay naay choppy relationship. Okay, butang na to, choppy relationship. Muragi tigbas-tigbas. Okay. Another one is kani pong sa Proverbs 12:18, nagsulti po na siya dirigson nga careless words, tactless. Kanang careless words igsoon pasagad ra kag tabi ba? No? So matoy pa niya adunay nagapamulong sa hinanali sama sa mga paglagpas sa usa ka espada apan ang dila sa manggialamon makaayo. Example. Kanang para sa tong example kanina, may unta nga kanang mga words igsoon nga nagyaya lang ka. O sahay, ang imong asawa siyempre, si Mister, kusog mo lakaw. Kunya yung mga asawa, mabihain. Nganong mabihain ka? Nagsigira pong lakaw, nasigana. Muingon na dayon tong bana nga. Pagdali po diha, mura po kag maisra mo lakaw eh. O, hinay kayo. O, then, mga gitawag hinanali ba? Hinanali nga mga pulong. Muingon na nagdako lang ng imong ulo. Kanang word nga buang-buang, nagkaya-iya lang ka. Kana siya may mga hinalali nga mga gitawag na siya careless words. Wa na to gihuna-huna pero wa ta kabalo nakapasakit deta. No? Muna ako, ang akong nandanigson, daygon sa nako ang tao. Pag human akong daig sa tao, mo joke na dayon ko niya. Mo joke na dayon ko nga. Gwapo biya kay ni si Rantilo, labi nagmakapanudlay. Sa to ba, gidaig sa nako, gwapo kay si Rantilo, pero ako na yung butangan og joke nga kanang gitawag labinag makapanudlay. Sa ato ba igsoon, dili siya careless kay imong gihuna-huna. Ang careless words kanang hinanali pinakalit nga istorya. Meaning mura kag tiguang daot. Ana ba? Maot kay na siya nga mga words, mga negative words. Mao na isa maka-broken sa communication, maghatag na siya kasakitan. Destructive power of gossip. Kana pong abay mga asawa nga ilahang dauton ang ilahang bana dito sa ilang mga silingan, sa mga barkada. Hello. Kamo mga batanon. Ay ninyo praktisa nga dauton ninyo inyong uyab daan. Wag pa kayo mo maminyo. Nanaot na mo daan sa inyong uyab. Dili, maayo na. Nga naman, that is careless words. Maka-hurt na siya kung makadungog tong imuhang bana or imong asawa nga imong gitabi sa unahan. Ang resulta, ma-broken communication. Matingala na ta, maayo man tong pagikan na ganina. Pagtrabaho, kising-kising pa ta. Pagbalik di naman, mutingog ni akong mister. Bisag kung saon ako, muingon na ta, nasuko ka. Pagkaman, wala man. Pero wala na dito yung gitawag og nasakitan na sa ilalim. Okay. So, dapat ato nang likayan, Nixon. Nga naman, Proverbs 18 verse 21, nag-ingon siya, kanang gitawag nga death and life are in the power of your tongue. Siya kamatayon o kinabuhi mao'y anaa sa gahom sa dila o kadtong mahagugman ini magakaon sa bunga niana. Muna likayan nato na igsoon nga mangutana ta nga pinasingka wrong. Mangutana ta, no? So makadiya, nagluto na ka? Wrong. Dapat kinahanglan nga hinumduman nato speak life words, no? Ayaw nang makapatay sa communication. Sabi mo, kaingon man ta mo, blame man gud ta. Kanang blaming bitaw. Kani man gud si Mrs. mo mo'y nakaingon. Kani man gud si Mr. mo'y nakaingon. Actually, it makes two to tango. No? Basin di si Mrs. Pangutanon, maningka po dayon. O kaha, basin si Mr. Bod, o mangutana, isog kayo. O, sige kung kakoreksyonan sa akong asawa na sa una kay mangutana ko dili makasabot labi na mag-silpon mudako na akong tingog ug nya mabroken na din ang relationship daghan na kay mga drama mahitabo sa kinabuhi kinsay makarelate no ay mo nang hilig anang drama kay watay award na okay di man ta artista okay so muna igsoon there is a power in our tongue the way we speak. Mauna siya atong eleksyon kaganina. Good news lang ang mugawa sa atong usahay bitaw mainumdum ko kami ni Mrs. Usahay sa puto na siya, isog siya. Ang akong isulti, moingon na ko sa iya, ayuhag yung pagpangisog kay mo apil tag kuntis sa pagadian. Naa dito'y paisugay og asawa.
mudaog kita ni dako ra magpremyo. Mukatawa na gani na siya igsoon, sulbad na ang problema. No? The same as true kung isog si Mister, ay na nga, ayuhag yun, kay aron nga ato ning appeal contest. So, pero, there is a power in your tongue, pwede siya mo exalt, pwede po siya mo destroy. Okay? So, napay isa ka power igsoon. The power of the soft answer. Proverbs 15 verse 1. Unsay gisulti ni Hari Solomon. Proverbs 15 verse 1. The power of the soft answer. Ato ko nung basahon. Ang tubag nga malumo, makapahupay sa kapungot. Apan ang pulo nga mahait, makapapukaw sa kasuko. Ang tubag nga mahinaon, matud ba diha, makapahupay, makapawala sa kasuko. Amen? Muna nga usay mo nga, gwapahag, hindi mo masuko, eh. Sige lang kagkasuko para permanente kagwapa. Pakataon na to sila. Kaya makatawan na sila igsoon, maulian na. No? The same as true. Ang imong bana o ang imong kalilasyon, dapat natay atong gamito ng the power of the soft answer. Ang gahom sa soft answer, kung hinay lang gani ka mo istorya igsoon, ang nahitabo, makapahupay sa kasuko. The more nga naay masuko, kinsa nakagayog nakag-istorya og hubog. Kanang hubog nga nagpaisog-isog. Ayaw na tumpangin ninyo ng hubog. Kaya og tumpangan day ng hubog igsoon, init na danog ulo, nayawaan naman na daan, unya imo pong tumpangan, iglesia sa Dios ka, dapat ipakita na to ang labi na imong bana, hubog, pananglitan, imo na nang andaman og initubig. Ayaw ibobo niya. No? Dahil labakara, dayon imo dayon luya sa akong bana, oy nahubog man. Oh, soft answer, madugay nimong sigig atiman niya inanaon nimo maulaw na. No, kay mura kay og imong kasab-an, ma-feel na niya sa imong bana og imong kasab-an kay nahubog, matud ba diha, ma-feel na niya nga abi man ako ang akong uyab mo ako ang napangasawa, ako mang mama ni. Kanang babae ra ba nga kusog kay magyaw-yaw, ma-feel sa lalaki nga mura manig akong asawa, akong uyab. Mura manig akong mama, akong uyab. No, likayan na doon na siya. So, we use the power of a soft answer. Kasagara, ngano nga powerful usahay ning kaning gitawag na to kabit ba? Kanong powerful? Kay grabe kay na sila mo gamit aning power of soft answer. Amen? No, pare sa mga salida, makita na to. Ngano man labi na sa mga Korean dramas, no? Kay kinsay na yabag na. Kami hapit na. Ang soft answer, ang mga katong mga tinuod nga asawa, ang nahitabo, motoy daog-daogon. Ngano man nga labanan pudto sa ilahang bana tong kaning kabit. Tungod kay ang kabit, inig makakita gani sa bana, mulambing man dayon. Malambing na dayon, bahalag bakakon. Because they use the power of a soft answer. So, para dili ma-broken ang relationship, kinahanglan mag-soft answer. Usahay, chatanta. Makabasa ta sa chat, unya, kawaman na ito nabatasan ng soft answer, inigbasa na to, siningka. Di ba? Kumusta? Betan, nakadawat ka. Kumusta man ka, kinsay imong kauban diha. Unya, kay init man kagulo, sa init kay kaginibinasa. Kumusta man ka? Kinsa man ang imong kauban? Ang resulta, mugawas na dayon ang selos. Ikaw may nagbasa dito. Pwede naman ito nimo gamitan ng power of a soft answer. At isote, soft answer. No, kanang hinay ba? Kanang mingon nga, parehas sa sikihod nun. Mingon na sikihod nun. Magdala ko na sila og sundang. Mingon dayon ng sikihod nun. Luaon ti karon. Pero igo na. It means to say, there is a power of a soft answer. Mutuo ba mo, ana? Og naay mangutana na to, may nga nita, unsa man, muratag nasa call center man. No, muna igwapo kayo. Nga bisan, ato ng batasanon igsoon. Kay og magsiningkahay, ma-broken relationship. Og ma-broken na gani, broken communication. Og ma-broken communication igsoon, malimot ta nga Church of God man dayta, malimot ta nga diin Christian family man dayta. Ikaduha igsoon nga makahimo sa usa ka pamilya nga di sila malipayon tungod niining gitawag unforgiveness and bitterness. Kana bitang
di ka dali makapasaylo. Ugo niya, kuan po ka, kanang kusog ka, magkim-kim ng galit. Kanang bitterness, mas maayo sa kuan na sa Tagalog, mahilig ka magkim-kim o galit. Unsa ganin na sa Bisaya? Bitterness? Ha? Kusog kusog magloob-loob. Sa iyang kasuko. Dili bitaw open. Sige, basahon na ito. Ephesians 4:31. Ephesians 4:31. Ingon siya diha, ipahilayo kaninyo ang tanan nga kapaitan, that is bitterness, ug kasuko, ug kaligot-got, ug mga sininggitay, ug pagpanunglo, uban ang tanan sa pagka-madinauton. Mailhan mo ng tao na may kinikim-kim na galit kasi laging nagagalit. Amen? Kung may kinikim-kim siya na kapaitan, bitterness, matod pa dito, kusog siya mo singgit, sinagitay ang iyang gusto. No? Unya, muna igingon nga, siguro na galit sa kuha, kaya pangutanon lang na ako, may saman. Mingon ka, day, umuana pa ka, day, umuana din, saman. Pangutan na day. Hinamdaman na to, mo na hinundan kay broken communication. Di mo magdungan o kaon. Ang isa to sa kwarto, isa to sa sala, ang isa to dito, ang uban na adiri. Usahay bitaw kaning broken communication. Tungod yun na ani. Isan diri sa amuha. Usahay po, mo na gitawag nga mas nindot yun unta magdungan o kaon. Nga naman, kaya diha sa pagdungan sa kaon, mo maginay kinaiya unta sa ato ang Pilipino. Magdungan o kaon, and dito mag-istorya. Then, di po mo magnilabayay o tinidor o kutsara. No? Kung dili, istorya lang. Gamito na to ang soft answer. Nga naman, mailhan na to ang wala kay pagpasaylo. Tungod kay, kanang gitawag igsoon, dali ra, init imong ulo, pangutanon lang ka, saman, ana dayon, mura na dayon kang mamagot ba. So verse 32, ato ko nung basahon say, naala sa verse 32. Ephesians 4 verse 32. Next ato. Okay. O magmalulot kamo ang usa-usa, mga malumo o kasing-kasing nga magpinasaylo ay kamo ang usaw-usa. Ingon man usab nga gipasaylo kamo sa Dios nga diha kang Kristo. Amen. Now, kung panalitan nag-away mo karong simanahuna, unya pagkasunod simana nag-away na pud mo, ayaw nagbalik tong nagpinasaylo ay na mo. Amen. Kay imbes na ngayo, okay nag-away mo atong simana isang simana tungod lang sa tinidor o kutsara. Pagkahuman ninyo nag-away, pagkasunod simana, nag-away na po mo tungod lang sa pagbikil ninyo sa unsay, gamay na kayong bikil. Muingon na po dayon si Mister. Ato na bang isang simana, kay naglagot ko nimo kay kanang kutsara o tinidor, ana. So, ang resulta, ning balik na po, nagkadagan. Buti pasabot, kung ibalik nimo igsoon, wala ka kapasaylo day atong isang simana. Kung napasaylo, it means to say, kung nakapasaylo ka karon si manahuna, forget na sa sunod na pod nga simana, change topic na pod, katong na pod may atong hisgutan. Kini man kung usahay karelasyon, kanang nakay karelasyon, mura man kung mo abogada o abogado, no? Mura tag abogada o abogado, mag-discuss pagkahuman, magdrama-drama dayon, mura na si Sharon o si Gabi nga, ngayon pasaylo, maghilak-hilak, drama kayo. Pagkahuman, okay na, nagpinasayluay na. Uy, pagkasunod si Mana, nag-away, gibalik na po tong topic nga nahumana, napanos na. So, an ending story. Nga naman, walay ning gamit og power of forgiveness. Ingon ang bala ang kasulatan, magpinasayluay kamo, di kamo magsininggitay. Ang usa ka tao nga wala ka pasaylo, bisan imong pangutan-o na, dali ra kay na siya maninghag. Sana maninghig. Maninghag sa Tagalog. Ano yung maninghag sa Tagalog? No? Maninghig. Maninghig ba yun? Okay. Maninghag. Okay. Dali ra kayo mo bark. Now, muna siya igsoon, kundi sa Ginoo, ang Ephesians 4:15, nagsulti usab siya, nagtambag siya diya kanado,
Ephesians 4:15, nga we have to speak the truth in love. Matod ba niya, kung dili managsulti kita sa kamatuoran, uban sa gugma. Now, sa atong panimalay igsoon, kung anad kayo ta nga musulti, unsay tinuod, pero in a nice way, kung mag-evangelism ta, dali rapod kayo ta, mo ka na bang in a nice way, bisan maingon katong kaganina sa Bible lesson nga bisag ma-impierno sila paingon pero maay man pagkaistorya sa ato pa mura ra pog ilang ipaminaw nga heaven dito pero impierno na itong isgutan, no? So speak the truth with love. Kinahanglan nga ubanan sa gugma kay kung nganuman nga ubanan sa gugma hinumduman nato ang kamatuoran sakit dawaton. Kinsay mo disagree? Ang kamatuoran daw, sakit dawaton. O, di ba? Usahay, dilit na makadawat, huwag na manaway na to. Mingon nita, hiwian mo ilong mo eh. Bati mo kagbuhok. Usay, maglagot ta. Di ta makadawat na yun. Pero igsoon, kung unsa ang kamatuoran, maunig ingon ba nga? Ako nag-ingon, ako mag-ingon nga bugo ka. Ako lang silang giingnan nga di kay kakabalo. Sa ato pa, speak with love. Tinuod to siya nga bugo, pero ug imo tong ingnon nga bugo manggod na siya, masakitan siya. Pero gamitan nimo og truth with love, kana siya di kay na maka-cope up. Ana ra. So mo na mga igsoon ko sa Ginoo, kinahanglan gamiton nato ang power of forgiveness. Nganong importante kining mangayo tagpasaylo? Kana bang pasensya? Pasensya na lang ha? Or kanang anong kinahanglan yun nga mag-settle ta before ta mga tulog? Ngano man importante na igsoon. Tungod kay maot ka inang matulog ta nga nasuko. Amen? Kung natulog tag masuko, unya panalitan na matay ka ng gabi una, imong gikimkim ang imuhang kasuko. Dapat before matulog, kung nag-away ganimo before natulog, sige na, matulog na ko, pasensya na sa anong nasasabi ko sa iyo. Pag man matulog ka, bahalag mamatay ka ng gabi una, malipayon ka, kay wakay, gikim-kim. Amen? Listen kayo, imagine na to. Imagine na to igsoon, nga wata makapangayog pasaylo sa atong asawa, sa atong bana, sa atong uyab. Ang resulta, mo to hinungdan nga namatay ka kay puno sa kasuko ang imong kasing-kasing na heart attack ka. No? So muna igsoon, kinsa may ma-blame? Ang ma-blame ikaw ra gihapon kay wala ka mangayo o pasensya, no? So mas maayo matud pa din sa ato ang sermon, mas maayo gyud nga before ta matulog, mangayo tag pasensya na lang ko ha. Tiwason lang nato ni ugma pero sa akong nasulti ganina, sorry lang kayo ato. Mga tulog na ta. Okay. So, muna igsoon ko diya sa Ginoo, usahay ang nakoy nakita nga pamilya sa una nga. Basta gani mag-away ang asawa o bana, ang asawa musulti adto na din sa kwarto, mag-worship siya giya ha. I worship you, mighty God. Ang bana pod adto pod siya dito sa sala, worship pod siya dito giya ha. Sa inyo hunahuna dawaton katus Ginoo. Nagsige sila worship niya nag-ampo. Moingon po na yung asawa, baguha kinuha kong bana. Yung bana po dito sa sala, nag-ampo po. Ako pong asawa. Pero di sila mag-istorya. Ang resulta, dawaton ka sa Ginoo. Remember, we are a church of God. We belong to the family of God. God is love. Matut pa sa bata ganina. 1 John 4:8. So, ipadako na to ang gugma. Ang gugma is a verb, not a noun. Amen. Ang tinuod nga gugma is a verb. It's an action word. Dili na siya noun. Kung dili action word, i-action na to kung unsa ang atong gugma sa isa-isa. So, ipadako na to na sa atong pamilya para magmalipayon ta kanunay. So, number 3, ikatulo, kaduha sa katapusan igsoon, unsay makaingon nga ang Christian family dili siya malipayon. Number 3, lack of quality time. So, na to, quality time. Okay. Unsa maning quality time? Una-una, ang banag asawa nagkinahanglan nag quality time. Hello? Kanang quality time gani, kanang mag-date pud mo.
Sumubi po kayo, memorize na ninyo tanang corner sa inyohang balay. No? Kita na niyo, kaning corneran, bisan pag magpiyong, makaabot ka diha. Now, kaning quality time, maghatag mo, og higayon nga mag-date pod mo nga mura mo og uyab. Usahay bitaw nga, bisag kapoy kay ko niya, akong misis, mag-chat dahil na diri, tagbu ako diri sa mulabi kay mga unta diya sa Lois. Bisag ulan, what do you go dito kay quality time na siya. I-grab na to ang quality time. Amen? Kay init na kay gulo si Mr. o si Mrs. Kung nagsigira sila atubangan ng bungbong sa balay, dapat makakita na bisag anhan na lang tadiya sa boulevard do. Kaya mga untag pastel, dako na kay nagkahimuan sa quality time. Okay. So, ang kaning quality time igsoon, nagkinahanglan po ang atong mga anak ani. The whole family, ako malipay gani kay ko kay usahay, musulti ni ako ang kaning si Sister Cywin Beth, pang anata diha sa Tampo grill. Kay librehon ka na mo, haya-haya kayoy. No? Sumo na magunang Jollibee. Anha na punta diha sa Tampo grill. Tampo grill. No? Diha ba napita? Nya okay ra pod og dalon ta niya dito sa Mahayag. Unsa ganito ditong ice creaman? Sa do? Mons Grill. No? Okay ra kay na. Kami di gyud mabaliban na. No? Quality time na sa family. So, dapat ang bana o asawa o ang anak or pila ka buok membro sa pamilya, tagaan na itong higayon o doon tayo kakain sa labas. Ay, buingon din ng mga bata. Yes, pag ilis mo kay mga unta sa gawas, muna ay quality time. Pagkahuman mo, nakailis na sila tanan, buingon din kay ipagawas na ang lamisa. Kay dito man ta mga on sa gawas day sa balay. No? So, inanay so quality time. Now, another one is ang quality time praying together as a couple. Nindot kaya nga magunitanay kung there is problem. Labi na kung amoy gidiskasan nga di mo magkasinabot, moingon na lang ka. Moingon namin sabi, mag-ampo na lang tayo. Ampo na lang na ito na. Pero di man tayo magkasinabot, ani. Mag-ampo ta. Kuniti ang kamot sa imong bana. Kaya ron di kayo skapo. No? Then mag-ampo din, Lord, tagay siya knowledge and wisdom nga makasabot siya sa akong giingon. Unya, pagkuman, moingon po dayon ka, moingon po tumba na, murag ako may gibirahan na niya, di man siya kapalagan na, kay igunitan, ampo mo na. No, pagkuman, moingon po dayon ka, para mabawi, may manig, ako po Lord, nga makasabot po ko niya. Palakpakan po yung Diyos. That is quality time. No? Nagingon bitaw diya, a family that prays together stays forever. Ang mainampuon nga pamilya, na sila'y quality time para sa Ginoo. Muna pinaka-basic, quality time. Dating, kaning atong pag-anhi diri igsoon. Nag-date ta na. Example, Pipito family, nadiri, uban sa mga apo. Quality time ni. Muna nindot nga time nga nata sa church. Dalupang family, ang kaning ato ang Gabatin family, nadiri kay uwa pa'y simbahan siguro, sige na away siguro ta. No? Kami blessed na midaan. Kaya namin nagpuyo dire. Amen? Si Rick, wapay family ni. So, nanakay tipdaan. Okay. Igsoon ko din sa Ginoo, ayaw kulangi ang imong date. Dapat date. Kanang gitawag igsoon nga, kanabang, namoy time sa isag-isa, nga og namoy kanang masilan, kanang mga importante ka mga butang, nga magsamok-samok kang inyong mga anak, dalay nung asawa sa gawas. Aron dili sila magsiningkahay kay usahay mag-istorya ta sige magsingka dayon. Para dili makasingka, dala siya sa Jollibee. Dala siya sa McDo. Alang-alang mo syakit siya nimo dito, mulingi ta ng tao customer. Maulawan example. Kung isog kay si Mrs. maayo kayo nga imo nagani kay isulti ni Mrs. dalon nimo siya sa maraming tao like Jollibee, McDo, istorya mo dito, magkaon-kaon mo, then istorya din mo. Pag istorya ninyo, di man na musukol nimo kay maulawan man na siya. No, then usahay mo, mostly nga siya mingon ka, hilom ba na bita sa Jollibee. O di ba? Makasabot gyud siya, makadungog siya kay aircon man. No? Muna igsoon ko diya sige no, nanatay gusto ta ng quality time. Regular attendance in the church is the best quality time. Mora gina. Sige lang nagtrabaho for the week, pero
kanusa tanay quality time sa pamilya kung madala nato sila diha sa church. So, a family that prays together stays forever. O ang katapusan igsoon, mo ni pinaka-importante. Ang katapusan igsoon, ngano nga unhappy ang pamilya, dali ra magbikil, dali magsiningkahay, ang imong uyab, dali ra maglagot nimo, o kaya ikaw, dali ra pug ka maglagot niya, tungod kay gitawag diha, o, basahon na to? Again? Amen. Lack of gratitude and appreciation. Dili mapasalamaton, di po kabalo mo appreciate. Amen? Ug mo na'y kulang nato igsoon, mo na itong exercise. Unsay gingon sa 1 Thessalonians 5 verse 18. Atong paminawon ng pulong sa Ginoo. 1 Thessalonians 5:18. Okay, nagingon diha, magpasalamat kamo tungod sa tanan. Kay kini mao ang kabubuton sa Dios diha kang Kristo Jesus alang kaninyo. Ang word nga mapasalamaton igsoon is very related sa appreciation. Okay. Now, daghang mga pamilya nga nangaguba, gumikan lang kay kulang sila sa gitawag og gratitude and appreciation. Dili mapasalamaton, no? Dili sila proud sa isa't isa. Kung unsang ilahang bisan nagkugin na si Mrs. ingnon lang gihapon nimo, tapulan man ang asawa. Bisag nagkugin na si Mr. moingon niya mong ayon ni akong bana tapulan kay ni. So ang resulta, wala kay pagpasalamat. Bisan unsa kadamay ang atohang buhaton or gibuhat sa imong partner, gibuhat sa imong asawa or bana, learn to appreciate. Ngano man, ang pag-appreciate nimo igsoon, that is the way also nga imong siyang gipasalamatan. Hello? No? Kinahanglan mo appreciate ta. Saya mga lalaki, ganahan gyud mga lalaki i-appreciate. Makapanday lang gamay, moingon din ka, kanindot jud ka sa agyo bisag hiwi-hiwi gud, i-appreciate. No. Muna ganahan sa lalaki, appreciation. Magluto gani ang lalaki, appreciate. Kay grabe pa na sa muluto sa sunod. Kung manglabas si Mister, i-appreciate. Ay, kanindot sa akong bana, buutan kay akong bana, maay kay mulaba. Ang resulta, maingon na siya, napakay bulingon diha, Mrs. So, ayun na appreciation. Now, ang babae, gusto sila nga ang imong appreciation by saying thank you. Salamat kay ko sa Ginoo kay kanang gihatagan di ko gwapa na buutan pa. O, di ba? So, kanang kabaluta mo, there is a power in thankfulness. Naingon diha, a thankful person is a happy person. Ang tao nga kusog magpasalamat, magsigira nagngisi. Okay, i-picture out daw kuno. Panitan, mangay kag pasalamat nga nagmugot. Nabay na ngay pasalamat nagmugot? Salamat. Ano ba? Wala man siguro, no? There is power in thankfulness. Muna nga, ningon sa 1 Thessalonians 5:18, nga atong batasanon ang pagkamapasalamaton sa tanan nga sirkumstansya, sa tanan nga mga unsay naa nato. Pasalamat ta. Once nga magpasalamat ka, makasmile jud ka. No? Muna igsoon ko din sa Ginoo, kung isog kay si Mrs., mingon na lang ni ka, proud kay kunimo, kay isog kay ka. Mukatawan ang Mrs. Kung si Mr. Isugput kayo, dali kayo masuko or mangutana, suko na daan, i-appreciate. Mingon din ka, believe kay kunimo ba? Kay, kuhan kay ka, huwag ka mundang na, high blood yung kanako, pero may. Igsoon ko din sa Ginoo, atong batasanon ang gitawag o gratitude and appreciation. Appreciation is very powerful. Anong powerful ang pag-appreciate igsoon? It can motivate. No? It can motivate. Example, kung ang imong bana nagtanom og sili, unya gamay ra kayo og bunga, unya mura siya og murag kanang wala kay niya, wa kay siya kaginansya sa iyahang gitanom nga sili. Unsay buhaton sa asawang uban? Mingon din, mo ana din ang asawang uban no? Naglangan-langan lang ka na imong gitanom nga sili. May pagwa ka magtanom og sili, tanawa karon wa kay abot. Pero ang tao nga kabalo mo appreciate, mo gamit sa appreciation power, mo sulti ra din na siya, mas maayo na lang na.
Kay isa raman to ka unsa nang butil? Usa raman to ka liso ang imong gitanom, pero nimbunga gihapon tulo ka buok. Di ba? Mas nindot. Amen? There is power. Moingon din mo pa na. Sige lang sa sunod. Ako na ning ayuhon sa sunod aron muabot na og upat ka buok bunga. That is the power of appreciation. Amen? Kung unsa may mangita ta, huna-huna, imagine daw nato karon. Unsa may imong ika-appreciate sa imong magulang? Unsa ika-appreciate nimo sa imong manghod? Amen? Unsa ika-appreciate nimo sa imong uyab? Unsa ika-appreciate nimo sa imong partner? Unsa ika-appreciate nimo sa imong lulo, sa imong lula? Unsa ika-appreciate nimo sa imong bana o sa imong asawa? Siguro si Ate Kati naghuna-huna na ni mag-appreciate na ko ano yun niya. Daghano na ako. Siguro si Kuya Gabatin mag-isip din. Gamito na ko ng power of appreciation. There is power in appreciation. Ito isote, power. Nana na dihatanan sa Bible igsoon. We have to appreciate. Paresa namin ito. Our Father which art in heaven. Di ba i-appreciate na to siya? Thank you Lord for your goodness. Pag thank you na to anak, magsunod din ang appreciation. Salamat sa imong paggiya. Salamat sa knowledge and wisdom. That is appreciation. Now, kung ato nang i-apply diha sa ato ang pamilya, sa atong magulang, sa atong manghod, sa tanan, mag-appreciate tayo so, di ta magpunay o kasuko, i-appreciate na lang instead, no? Ang resulta, we can able to kanabang makapupo ta diha sa iyahang bunga niya na. It can motivates a person. Unsa man ning motivate? Makadasig. Ang maestra nga magsigig ingon sa iyahang mga estudyante, bugo. Ang iyang estudyante at the end of the year, bugo na tanan. Hasta ang maestra maapil og kabugo. Nga naman, tungod kay wala siya power of appreciation. Pero gi-appreciate. Unsa ang pag-appreciate sa usa ka estudyante? Example, if you are a grade 1 teacher, unya, i-appreciate nimo ang imuhang pupil. Ang ubang mga teacher masuko kung gamay ra kuha ang iyahang mga estudyante. May bugo kay ni sige check sa iyahang test paper magsige bugo kay ni wa gid maminaw ning kuana na naglahi og topic. Pero ang resulta pag-abot dito imo pong padunggon nga ngano man mo kasab-an mo. Pero i-appreciate na lang nimo igsoon. Nimo ingnon, believe gyud ko ninyo no, overthinking kay mo. Anaw nimo pag-motivate? That is power of appreciation. Believe kay ko nimo class, kay overthinker kayo mo. Mura mo mga scientist. Ang akong gihatag ninyo nga about love, pero ang inyong gi-answer puro sa anger. Di ba overthinker? No? Kanang overthinking, mga bright na sila igsoon. Na misplace lang. No? Na-misplace lang. So, muna nga, nining ka buntagon, use the power of appreciation, use the power of thankfulness, unya, matingala ka, nga ang inyong pamilya, happy na. Unya, matingala ta, ang atong managsuon, nga nagsigig-bikil ang mga managsuon, nag-okay na. Tungod kay, ang tao nga kusog mo appreciate, kabalo ko na siya nga mo-motivate o usapod ka tao. Muna, importante na diha sa atong panimalay, no? So, nining kabuntagon mga igsoon, always remember nga ang makapawala sa kalipay sa panimalay, dili nang bisang pagkumplito tagbutang, bisang pagdato ta, bisang pagpobre ta, wala na magmay sa unsay physical nga naa nato. Madato man ta, mapobre man ta. Nagmatter na siya igsoon diha sa atong batasan. Kung mabroken na gani ang communication, magkaanam na o kawala ang kalipay. Kung di ta kabalo mo pasaylo, igsoon, kusog ta magkimkim ng galit, kusog ta magkimkim ng mga kahiubos, ang resulta na igsoon, mawala na ang kalipay sa pamilya. O ang ikatulo, kulangan na ganit ang quality time, sige na lang tagtrabaho, wala na tay date, mag-anam na po na o ka-unhappy ang atong Christian family. O ang ikaupat, kung di ta mo gamit sa power of gratitude, ang ikaupat, dili ta mo gamit og power of appreciation, kung makulangan na ganita na igsoon, sigurado nga ang Christian family, ang Church of God family,
mahimo siya magulaan ng igsoon. Busa, in our conclusion today, rebuilding, kung panalitan, nanatay mga broken nga mga communication, kung i-rebuild na to na igsoon, to rebuild the happiness of the family, kinahanglan, atong hunahon-hunahon, dili na siya magic nga karon dayon or ugma dayon, kundili, it takes an effort, commitment, and kaya tawag diha, takes an effort, commitment, and humility. Pagka mapainobsanon gayon, mo na makakuan igsoon. Ugunya, forgiveness is the key. Kanara yung kabalutan mo pasaylo, magsugod na dayon kawala ang gitawag nga mga kamalasan sa pamilya. Ugunya, ikaduha, communication with love. Ug number 3, prioritize your relationship with God. Kanang gingon, seek ye first the kingdom of God, and all these things, apil na ang happiness sa pamilya. Seek ye first the kingdom of God, and all these things, a happy family, ningon diha, will be added unto you. Ugunya, ikaupat, work together. Dili kay si Mr. Ra, mao'y mag-work out para ma-happy ang family. Dili kay si Mrs. Ra para kanang happy ang family, kundili dili ang mga children ra, kundili it takes two to tango, no? Kinahanglan og manayaw magani duha-duha gyud, kay ngano man 2 is better than 1. Muna giingon diha sa Ecclesiastes 4:9. Matud ba niya diha, mas maayo ang duha kaysa usara, no? Kay kung madagma ang usa, napay mo bangon nga isa. So ang magtiayon, ang bana o ang asawa, kinahanglan igsoon, mag-work out together para nga mubalik ang kalipay diha sa maong pamilya. Ano sa to? Ecclesiastes 9, atong basahon. Okay, gawas naman. Ang duruha labi pang maayo kay sausa, kay sila adunay maayong balos sa ilang buhat. We can able to be successful in our family basta duha mo. No? May ganin ni siya tilingling kay naapa si Rick Port. No? So, igsoon, work together. Kinahanglan trabahuan na sa duha. Trabahuan na sa whole family para mubalik ang happiness diha sa maong pamilya. And secondly, hinumduman na to nga ang gugma sa Dios pinaagi usab sa pagpasaylo niya kanato, naghatag kanunay kanato sa usa ka kagawasan diha sa ato ang kagulanan gikan sa sala. The same as true nga when we love, through our love and forgiveness, it will empower us to mend a broken heart. No? Makapanday tagbalik, bisan pa man naguba ang dughan, pero igsoon ko diya sa Ginoo, mo balik ra gyapon ang kalipay kung ubanan nato sa gugma o sa pagpasaylo o labaw sa tanan katong gihisgutan nato kaganina. With God's help, everything becomes possible. Ug mao na ang ato ang sermon ining kabuntagon. Congratulations sa tanan nga pamilya o girepresentahan sa pamilya dinhi. Palakpakan ng buhi nga Dios. Amen. God loves the family. Mao na nga ang Dios nagsaysay siya daan nga di siya gusto anang pamilya igsoon nga siningkahay, sininggitay. Gusto siya sa pamilya nga naay power of a slow tongue. Kanabang kanang power sa pagkahinay mo istorya o labaw sa tanan na ay gratitude and appreciation. Mao na ang ato ang pagampo nining kabuntagon. Praise the Lord nga ang buhing pulong sa Dios midangat usab kanato nga unsaon nato pag-maintain ang ato ang pamilya o ang atong karelasyon nga happy ta kanunay diha sa atubangan sa Ginoo. Have a bountiful blessings of the Sabbath celebration. Ang Diyos kanunay mahimaya. To God be the glory. Amen. Amen.